What a God, what a God. Hallelujah. Praise be the name of the Lord. People of God, today is a very special day. Because it's not just another Sunday that we are gathering upang magpuri, magpasalamat sa Kanya. Mga kapatid, I just want you to do something. Lahat po tayo today sa ating church today. This is the 13th year existence po ng Light Church Japan. Palapakan natin uli si Lord. Light Church Japan. And people of God, hallelujah, before everything else, once again, to honor Him who is above everything. No? Let's us all stand up again. People of God, Light Church, I declare to you that this God that we are serving, our Father, His Son, the Holy Spirit, and His indwelling Holy Spirit in every one of us. Would you give Him a minute of clap? Hallelujah. While you're clapping, remember everything. Oh, Father, Jesus, Holy Spirit, you deserve, 1 minute of clap offering to the Lord. Hallelujah. Yes, hallelujah. Oh, hallelujah. 1 minute na ba yun? 1 minute na ba? Hallelujah. I have a clock. Yes, hallelujah. Yes, thank the Lord, thank the Lord. Hallelujah. Yes, hallelujah. Oh, praise be the name of the Lord. You know, one way to show our honor, no, mga kapatid, sa ating hinahangaan is our clap, no? And it's truly wonderful na sa ating buhay, hindi maubos po ang dapat na pasasalamat natin, no? Give thanks, and sabi ng word mismo, the scripture says, in all things give thanks, no? Hallelujah. Sige po, makakaupo na po tayo today. Hallelujah. Ang atin pong anniversary dito sa ating Light Church Tokyo, gagawin po natin, nagtataka marahil kayo kasi hindi po ito buong church, no? Kasi, lahat naman po ng ating mga outreach churches have their own anniversaries na ginagawa na. At ang atin pong joint anniversary na ginagawa is especially for the youth group. Ano po? Palapakan natin ang ating mga youth na mas marami sa Light Church. At, sa taong ito, remember na mayroong panibagong outreach pong binuksan ang Light Church, ang Gunma Light Church. So, hello to Gunma. Alam ko may gawain sila kasabay natin ngayon. At I know that maybe later, papanoorin nilang atin pong celebration na ito. So today, ang atin pong anniversary theme is Go for More. Sabi natin, Go for More! Hallelujah. Kaya nga po ang ating message today, paabante, di ba? Paabante. Wait ba? Wait lang. Sabihin natin sa ating katabi, Go for More. Hallelujah. Iyan po ang binigay na word ni Lord sa atin. What a glorious day today, no? It is the anniversary, as I've said, ng ating church. 13 years na po ang Light Church. At so far, we already have 4 local churches. Di ba ako nakamali? Yes, of course. Ang una po, yung Shimatsudo Light Church. Palapakan natin kung Shimatsudo. After nitong Mother Church. Pangalawa, Kohoko Light Church. Pangatlo po,
Oita Light Church. Pang-apat, Gunma Light Church. At ang panlima, parating pa lang, Kawaguchi Light Church. Marami pa yan. No. Go for more. Amen? That is our word. And the Lord is going to prove that to us. When we declare God's word, when we declare what He's impressing upon us, it will come to pass. It will happen. Amen? That's why there is power in declaration. Amen. You declare your faith. You declare what you believe. You declare what you want from God according to His word, and it will come to pass. It is going to happen. That's the word of God. Amen? Kaya tandaan po natin mga kapatid, in the last year, in the past 13 years, when we look back with hearts full of gratitude, mga kapatid, nakita natin souls are saved, lives restored, prayers answered, the gospel preached, in His presence felt in our midst. Sino po nakakaranas ng presence ni Lord that we are always longing for? Amen? Hallelujah! At lagi ko nga pong sinasabi, you need to, yung masanay. Masanay dapat tayo sa presence ni Lord. Amen? Sino na sanay sa presence ni Lord? We have seen miracles. We have witnessed growth. No? We have tasted the joy of serving our King. No? But precisely because God has been so good, the Holy Spirit brings us a word this year sa ating anniversary. Sabi ko nga, and this word that refuses us to settle. Kasi ang anniversary is a celebration of Thanksgiving. No? Kaya nga kung titignan po natin, it is a word that turns celebration into acceleration. No? Yung pagdiriwang na ito, pagpahiwatig ito ng higit pang paghangad ng, tandaan nyo po, ang paghahangad po ng higit pa, kalooban ng Diyos yan. Mula sa Kanya yon. Amen? Huwag kayong makampante sa kung anong mayroon na kayo ngayon. No? Higit pa dyan. Higit pa dyan. May awitin ako ng alala tuloy dyan. Higit pa dyan. Amen? So it is a divine challenge. Go for more. Kaya nga, the Apostle Paul, mga kapatid, this text that we're going to have, nababasahin po natin maya-maya, writing from a Roman prison. Nakakulong dito si Paul nung sinulat ito. It gives us the perfect anniversary sermon today. He had every reason to settle down. Nakakulong na siya eh. No, pwede na siyang lumanding, gumarahe. He had met the risen Christ. Diba? Nakita niya na si Lord sa kanyang first experience. He have been to heaven. He have written almost more than half of the New Testament. Amen? He have planted more churches at the time while sa moment na itong sinusulat niya ito, in spite pa rin ng limitation niya. But this man, ang taong ito mukhang ayaw talagang papigil. No. Tayo nga malaya, pero laging parang marami pumipigil sa'yo. Di ba? Sabihin mo sa katabi mo, malaya ka ngayon, di ba? Nakakulong ka ba? No? He refuses to say, I have arrived, sabi ni Paul dyan sa atin pong text na babasahin. Instead, he declares with holy hunger. Kaya nga po ang atin pong text today, pressing on toward the prize. Itong Apostle Paul pong ito na nagsulat at magbibigay sa atin ng message today, through the inspiration of the Holy Spirit, will tell us something. Sabi ko nga po sa inyo, sa kanyang mga nagawa, sa kanyang mga narating, sa kanyang mga accomplishment na as an apostle of the Lord, super apostle in fact, and even at this moment, habang sinusulat na ito, he was so inspired by the Holy Spirit to write this down to us in his limitation inside the prison cell. No? This is the text that we're going to read for you today to challenge us also. No? Philippians chapter 3 verses 12 to 14. So pag babasahin po natin ito, so let us all stand up again as we read this scripture po na kung saan punong-puno ito ng hunger for more of what God can do sa buhay po ni Paul. Sabi dito, not that I have already obtained all this. Sabi niya sa kanyang sulat.
or have already arrived at my goal. Sabi niya sa verse 12. But I press on to take hold of what that for which Christ Jesus took hold of me. Kay Paul po, kung paanong inarrest siya ni Lord in the road to Damascus, hindi niya makakalimutan kung paanong tinawag siya ni Lord, just like us, probably all of us. At one time in our life, tinawag tayo ni Lord, si Paul katulad ni Paul. At hindi niya makalimutan ang kanyang deklarasyon diyan, kung paano siyang hinawakan, take hold of that for which Christ Jesus took hold of me. No? So, ang ibig niya sabihin, kung paano siyang inaresto ng Panginoon, ganon din nagsisilab, Tagalog malawak, nag-aalab yung puso niyang gawin yung pinagagawa sa kanya ng Panginoon. Sabi sa verse 13, brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it. Grabe si Paul. To take that it is the time, ang dami na pong accomplishment, ang dami na mga churches na i-plant ni Paul, ang dami niya nang naisulat, hallelujah. Pero ang sabi niya rito, I do not consider myself yet to have taken hold of it. Para sa kanya, uhaw na uhaw pa rin siya, sabik na sabik pa rin siyang magawa, marating, maranasan lahat ng mga natitira pang gustong gawin ng Diyos sa buhay niya. What a beautiful passion na mayroon siya. But one thing I do, ayan ang declaration niya, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. Ang kanyang nag-iisang focus, bagay na ginagawa is to forget what is behind. Yes, in all those journey, maraming maaring may failure, may mga distractions, may mga setbacks. But para kay Paul, para hindi ma-disturb yung kanyang focus sa more na pinapagawa pa ng Panginoon, ang sabi niya rito, kalimutan ang mga nakaraan na yon. At sa halip, ipagpatuloy daw kung ano pa ang mayroon bukas na nakikita niyang gagawin ni Lord sa kanya. Ayan. Naramdaman niyo ang puso ni Paul dito? Ang sabi niya rito sa verse 14, inulit niya ang word na, I press on toward the goal. Amen? To win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Ang tingin kasi ni Paul, while he is doing the things that God told him to do, ang kanyang inspiration is yung finish line. Just like a runner. Madalas gamitin ni Paul ang mga illustration ng runner, no? Ang finish line, ang nakita niyang finish line, heavenward, sa presence na ni Lord. Kaya para sa kanya, whatever happens in the middle ng ganong klaseng pag-i-strive niya, yung passion niya na gawin ang lahat ng kalooban ng Diyos sa buhay niya, hindi kayang pantayan ang naghihintay na gantimpala na nakikita niya. Lalo't nakarating na siya minsan sa heaven. Alam niyo po mga kapatid, hindi kailangan pumunta ka muna sa heaven para ma-inspire kang gawin mo lahat ng pinagagawa ni Lord sa lupa. Na hindi ka dapat ma-discourage, hindi ka dapat ma-disappoint sa mga bagay na nararanasan natin along the way while we are serving the Lord. Amen? That we will continue to have this aspiration of going for more, because, at the end of the day, we'll be with the Lord forever and we'll have everything that God has promised us to have while we keep on doing what He is telling us to do. Amen? That's a beautiful principle na mayroon si Paul at gusto ko pong ipaliwanag ito sa atin. Let's pray. Father God in heaven, thank you once again, O God, for this 13th year anniversary of Light Church, Lord. Thank you for your goodness, your faithfulness. Indeed, you deserve all the glory, Lord, for this celebration. All the souls, all the disciples na na-raise ng Light Church, all the pastors, all the workers, lalo na sa mga kabataan, Panginoon, mga maraming nabago, maraming na-inspire, maraming, Lord God, nag-desire na maglingkod sa iyo, hanapin ang pinagagawa mo sa kanila sa mga murang edad nila, Panginoon. Maging doon sa mga mamsis, sa mga matagal na naglilingkod sa iyo, Panginoon, na hindi nila inaalintana ang edad o ang lakas ng kanilang mga pisikal na katawan, kundi patuloy na gawin ang pinagagawa mo sapagkat alam namin, Panginoon, may kabuluhan lahat ang mga bagay na nais mong gawin namin. Alam namin, Panginoon, nagbibigay kaluguran sa iyo ang katapatan. Alam namin, Panginoon, nagbibigay kapurihan sa iyo ang
kakaroon namin ng walang tigil, walang humpay, walang anumang klaseng pag-iisip na tumigil na, gumarahi na. Panginoon, mananatili kami hanggat di ka bumabalik, hanggat may buhay kami. Lord, maglilingkod kami. Yan ang nice namin i-declare today because this is the word that you have given us, just like what you have given us, what you have given to Paul, Lord God. Lord, inspire us. Lord, use this word, O God, to stir our spirit, our souls, and our body, O God. Na talaga, Panginoon, sa moment na ito, Panginoon, sa iyo kami nakatingin lahat at nagpapasalamat kami at naghihintay ng mga panibagong kalakasan at revelation mo pa sa amin sa panibagong taon ng journey ito ng Light Church. Thank you so much, Father God. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. This is not a sigh or hindi po ito hinaing ng isang pagod na veteranong lingkod ng Diyos na katulad ni Paul. This is a battle cry of a runner who sees the finish line still ahead. Yan ang sinabi ko nga po sa inyo kanina. Kaya nga sa anniversary pong ito po ang inspiration sa atin na word ni Lord. The same Spirit who inspired those words, these words is speaking to us, no? Celebrate what God has done. Then go for more. Amen? Hindi dapat, alam niyo po, ito lagi kong sinasabi. Yes, kay Lord, we're already contented. Because we're already secured. No, pagdating po sa relasyon sa ating Panginoon, wala ka nang hanapin. Sabihin mo sa katabi, wala ka nang hanapin pa. In fact, the Bible tells us, in Christ we have everything. Amen? We are all satisfied with our relationship with Jesus. Sino ito satisfied na kay Lord sa relationship sa Kanya? Hallelujah. Ay bakit naghahanap pa kayo ng iba? No. Yan. Mali palang pintuan ang kinatuko. Ay, sabi nila, no. Ang tinutukoy po natin go for more dito, hindi po yung ating satisfaction with our relationship with the Lord. Pero yung go for more na ito yung mission ni Lord sa atin pa na nais niyang gawin. Marami pa siyang gustong gawin sa atin. Kung may mga ginagawa na tayo ngayon kay Lord, higit pa dyan. Amen? Ang nilaan ng Lord. Kung effective na, ang ganda na ng mga ginagawa nyo, mayroon na kayo. Ako natutunga ako lalo na sa mga youth sa Light Church. No, gusto ko lang kasi ang daming youth dito ngayon. Amen? Siyempre, hindi pa rin naman kayo sinasa isang tabi kong mga not so much youth. Mga less youth, hindi useless. Useless, youthless. Okay? What do I mean by this? Pag sinabing we go for more, mga kapatid, kung may platform na kayong ginagawa sa Lord ngayon, ang iba nakikita ko, may ginagawa na kayo na monthly na pinupost may pinakita sa akin si Pastor Nathan. Parang akala mo rin, yan si Sayakay at ang kumakantang yun. Akala ko yung gawa na ito ng mga if you have seen that, go for more. Mayroon na rin ministry ng dance. Mayroong months. Kung ginagawa nyo once a month, ang go for more, weekly nyo na gawin. Go for more. Amen. Hallelujah. Yan ang ibig sabihin ng inspiration to go for more. Na talaga kung ngayon, hallelujah, talagang gusto mo na hindi ka na makagawa ng kinalulungkot ng Lord, go for more a bit. Amen. Kung mula ngayon ayaw mo na magsinungaling, go for more, huwag ka na magsinungaling. Amen? Yun yung ibig sabihin po rito ng go for more of holiness. Go for more of your desire to serve the Lord. Yan ang tinutukoy dito. Amen? Kaya nga po sa atin pong talata, tatlong bagay ang matututunan po natin today. Number one, what is the first thing that we're going to learn from the principle sa ating pong text today? One is, go for more involves holy dissatisfaction. Ang makita natin yan. Ang sabi kasi dito sa ating talata, not that I have already obtained all this. Yan ang declaration po rito ni Paul. Sinabi niya rito sa ating talata na hindi daw, ibig sabihin na naabot niya na. Kita niyo si Paul, yung halimbawang mayroong kay Paul, yung taong ang dami nang naabot pero hindi niya pa raw naaabot. Ikaw, isa pa lang, tuntuwa ka na, parang okay na ito.
Sabi pa nga dyan, or have already arrived at my goal. Hindi pa daw siya nakakarating. Para kasi kay Paul, ang final goal is with the presence of the Lord. So habang di pa tayo kinukuha ni Lord, marami pa tayong gagawin. Sabi mo sa katabi, marami ka pang gagawin. Ayan. Ang problema, marami pa tayong gagawin, kahit isa, wala pa tayong ginagawa. Ayan. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ikaw yan. No. Ayan. Siya ring, sabihin mo, dagdag mo. This is humbly admitting you have not arrived yet. Yan ang ibig sabihin dito ni Paul. What a kind of heart mayroon na halimbawa sa atin si Apostle Paul. Amen? Baka, ang iba sa inyo rito, sa atin dito, minsan yung sabihin mo lang, lagi ka nakaka-attend ng Sunday, sabi mo, settle na, maganda na ang aking pakiramdam kasi hindi na ako nag-absent. Yun lang. Di ba? Yun lang ba? May discipleship ka na ba? Ang iba naman, nagsisimba na ako, may discipleship na ako. Nandyan na ako sa dapat kinalalagyan ko. No. That is the challenge of God's word to us today. May higit pa dyan. Bakit ka tinitrain ni Lord? Bakit ka hinuhubog ni Lord? Because there is still more to follow sa ginagawa ni Lord sa buhay mo. Hindi ka pa makakarating. Sabi ko nga sa inyo, hanggat di bumabalik si Lord, wala pa tayong nandun pa tayo sa kalagitnaan ng takbuhin na ito. Amen? Ang truth na ito na ating nakikita, mga kapatid, is simply, mga kapatid, ang holy dissatisfaction, mahalaga po ito para hindi ka mag-settle for less. Ang kalaban ng best is good or better. 'Di ba? Kaya hindi natin makita yung higit pa kasi nagkasya na lang tayo doon sa masaya na tayo sa ating ginagawa. Lalo't kung nakikita mong mukhang effective naman. Kung effective, lalo mong gambaruhin. Mayroon ganun na Tagalog yun, gambaruhin. Di ba? Kasi, ibig sabihin, effective ka at lalo mo pang pinagsusumikapan, lalong marami kang mararating. Amen? Lalo, kung lalong hindi pa nakikita mo talaga nandun ka na, lalo ka pang strive na marating yon. So, ang unang principle, mga kapatid, para marami tayong maabot pa, we need to have this holy dissatisfaction. Na inilalagay ni Lord yan, na ang prayer life mo, 1 minute lang a day, gawin mo ng 10 minutes a day. Hello? You grow, you settle for more. Hallelujah. Yan ang ibig sabihin po sa atin dito. Imagine nakakaya po tayo sa ating katayuan kung ikumpara kay Paul na nagsulat nito. No? Kasabi ko nga sa inyo, na andyan na sa kanya lahat. Hindi pa nga natin nakikita si Jesus in vision talaga, literal. Hindi pa nga tayo nakakarating ng heaven at pinabalik uli. Sino rito nakarating ng heaven? Wala pa. Pero itong lalaking ito na nagsulat at nag-inspire sa atin, at higit sa lahat si Paul, may ganong klaseng espiritu siya na galing sa Panginoon na makikita po natin na hindi niya alintana ang limitation niya. Sabi ko nga sa inyo, nung sinusulat ito na nag-inspire si Paul sa mga mananampalataya na to go for more, may limitasyon siya. How can he go for more sa isang kulungan? Amen? Hindi bound ang kanyang spirit, ang kanyang ambition, ang kanyang disposition, ang kanyang passion doon sa loob ng structure ng kulungan. Sa kanya, yes, he can still pray. Yes, he can still make more. In fact, may nagsabi, nung nasa kulungan si Paul, nakapagsulat siya ng at least mga 5 books na binabasa at nakikinabang tayo ngayon sa New Testament. Palapakan na po natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen? Marami kang, sabihin mo ulit sa katabi, marami ka pang magagawa. Amen. Hallelujah. Halimbawa, mayroong kang kaloob ng Panginoon na pinagagawa na sa iyo ngayon today, ang go for more dyan, mag-excel ka pa more. Amen? Kung singer ka, mas lalong gagaling ka pa more. Kung gitarista ka, talaga naman, hallelujah. Pinapaawit mo ang gitara parang si Kenneth, pero Kenneth, go for more. Kaya si Kenneth nga ngayon, pati sa preaching clinic, nag-enroll yan. Yes, that's the principle, that's the passion. Alam niyo mga kapatid, ito ang kalooban ng Panginoon sa mga mananampalatayang na pinakita sa atin through Paul, na
Yung passion dapat yan, yung naglalagablab mong pagnanais ng Panginoon, mapurihan, malugod sa iyong buhay, malugod sa lahat ng mga bagay na pinagkatiwala sa iyo. Remember, you are just an steward. Lahat ng mayroon at kakayahan na taglay mo, pinagkatiwala lang yan sa iyo ni Lord. Kaya you go for more of it. Palapakan natin si Lord yan. Hallelujah! Ganyan po ang ibig sabihin sa atin ito. Yan ang kanyang deklarasyon sa atin today. No? Kaya kung titingnan po natin, go for more, it is a humble declaration niya sa kanyang sarili, no? Admitting na hindi ka pa nakakarating. Yan ang pinakita sa atin ni Paul dito. Amen? With such great achievement, para kay Paul, not yet. Not yet. I have not arrived, no? But I press on to take hold of what yan ang kanyang talagang hindi mapigil-pigil na passion mayroon si Paul. Tandaan natin mga kapatid, we admit we have not arrived yet. Rest on yesterday's victories and you will lose tomorrow's battles. Pagka nagkamali ka, magsettle na dahil ang ganda na ng ginagawa ni Lord sa iyo ngayon, iyan na ang katapusan ng labanan bukas sa buhay mo. Amen? When we stay hungry, God keeps filling us. Tandaan ninyo, blessed are those who hunger. Sabi ni Lord sa kanyang Beatitudes, pagpalain ang gugutom for righteousness sake, for they shall be filled. Tandaan nyo mga kapatid, lalong pinupuno ni Lord ang gutom na gutom sa Kanya. Palapakan natin dyan si Lord. Hallelujah. Sino ba rito ang gutom na gutom sa Diyos? Hala, kung gutom na gutom ka, lagi ba siya ang kinakausap mo? Lagi ba siya ang ninanais mo? Binabasa mo ba ang kanyang mga salita? Amen? Kung di ka nga nagbabasa ng Word of God, how can you go for more? You read your Bible every day. Spend time in His Word. That's going for more. Tandaan niyo mabuti mga kapatid, ang feeling, kaya nga, even the feeling of the Holy Spirit, no, don't settle just na napuspos ka na. Ang instruction ng Bible, the infilling must be on a daily basis. Tandaan niyo yan mga kapatid. Hindi ito kasi yung time na pag-uusapan natin ang patungkol sa feeling of the Holy Spirit. Pero iyan ay isang halimbawa lang. No. Si Lord nakadesign talaga niyang gawin sa atin lahat ito. Nahigitan pa ang mayroong ka ng tinatanggap ngayon. Hihigitan niya pa yan sa iyo. Amen? Hallelujah. Kaya nga huwag tayo dapat na tumigil. Huwag tayo, ang tawag dyan, holy dissatisfaction. Di ba? Pagdating sa gusto pang gawin ng Lord sa buhay mo, huwag kang makontentong dyan lang. Amen? Hallelujah! Ako kahit po, nagkakaedad na nga ang inyong lingkod, pero kahit ako na nagsasabi na hindi halata, ewan ko kayo, sabi, halatang-halata na, pastor. Hindi. Sa akin, I still believe, I'm strong, I still believe that I can do more. I still believe that I can still fulfill God's vision sa Light Church. Kaya ngayon, di ba nag-declare ako this year, 5 outreaches at least ang idadagdag ni Lord. I'm declaring that. Amen? In Jesus' name. Amen? Hallelujah. That is, pagka mayroong ka araw-araw mong banggitin niya, Lord, 5. Hallelujah! Ganun pa, 5, Lord, 5. Keep hanggang na-absorb ka ng declaration mo. And then the Holy Spirit is doing something. The Holy Spirit now is fulfilling every step of the day. He's doing something. He's fulfilling something. He's preparing something. Oh, that is the sovereign God that we are serving. That's why we have this guts. We have this passion to really declare we can go for more because God is an unlimited God. Amen? Hallelujah. Walang katapusan ang Diyos. Oh, Rorabaka. Oh, hallelujah. Glory to you, Jesus. Hallelujah. That's the first principle. Next. Hallelujah. Go for more involves holy determination. Verse 13. Simple principle. So, hindi po lamang go for more involves holy dissatisfaction.
Kaya huwag ninyong iiwanan, bagamat iiwanan ko ng point na yun, tandaan nyo, mabuti mula ngayon, itatag ninyo, itakda ninyo sa inyong mga sarili. Lord, I will pray for more. Lord, I will be faithful more. Lord, I will serve you more. Hallelujah, hallelujah. Who is agreeing to that? Kung agree kayo yan, palapakan natin si Lord. Hallelujah. Lord, I will be patient more for more. Diba? Kung hindi ka pasensya, magpasensya ka na. Diba? Ako isa akong, hindi, diba babe? Pero ngayon, talagang, glory to God. No. Yan ang more. No. More patience. Diba? Kasi pag hindi ka pasensyoso, ikaw rin ang lugi. Tatanda kang mabilis. Hallelujah. Hallelujah. Kaya nga dito, bukod po doon, huwag nyo kakalimutan yung go for more of what God is doing to you for your good. Go for more of it. No? Hallelujah. Next, holy determination. Hallelujah. Pag sinabing go for more, it involves holy determination. No? Alam mo kasi marami pang gagawin si Lord sa iyo. Anong pangalawang gagawin? Anong pangalawang dapat taglay ng puso mo? Determinado ka doon. Marami pa. Lima. Determinado ako. Kaya nga dito, ang dami kong preacher, ang dami, glory to, palapan natin ang Panginoon. Ngayon na naman, matatapos na yung batch ng preaching clinic. No, kahit mga gusto kong makita isang araw sa year na ito, isang youth pastor ang magiging pastor in charge. Amen? I declare that. No? Youth pastor will be one. Diba kasi ang ating mga in charge ngayon so far, wala pa tayong youth, diba? Sino? Huwag mo sabihin, Sol, hindi. 20 years ago, youth ka. Or 50 years ago. No? We declare that. I declare that. No? Mula sa mga bagong ni-raise ng Panginoon, I want to see 2, 3 pastor in charge na mga kabataan. Alam niyo kung bakit? Mahaba pa ang kanilang lalakbayin. Kung ako nga sa edad kong ito, tingin ko pa mas mahaba pa ang lalakbayin ko. Kayo pa kayang nasa kalahati lang o 1/3 lang ang edad sa edad ko. Bakit pinag-usapan natin ang edad ngayon? Kasi we are talking about going for more, amen? That we are talking about time. No? So, determination is needed. Kaya nasabi dito ni Paul sa atin, one thing I do. Hallelujah. Not 10 priorities, kundi isa lang ang kanya daw na ginagawa. Go for more by focusing on one thing. Forget behind the strain. Anong tinutukoy dito ni Paul? Ipapaliwanag natin yan. Kaya nga itong panawagan niya sa atin, brothers and sisters, para sa ating to, sa iyo yan. Sabihin mo sa katabi, sa iyo yan. No. So, sabi ni Paul, di ba? Nag-i-influensya si Paul habang sinusulat niya ito sa loob ng kulungan. Imaginin mo, nakikinabang tayo today because sa ganong passion ni Paul, Saul na, dati Saul kasi siya, si Paul na, hindi si Saul, ha? Hallelujah. Kaya nga, tingnan nyo, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. This is his principle. Ano ang ibig sabihin nito? Let us look at it. Release the past. Ang ibig sabihin, forgetting what is behind. Ang ibig sabihin, stop living in past failures. Stop living in past successes. Kasi ito na. Stop rehearsing old hurts. Stop all conflicts, all what ifs. Amen. Sabihin mo, stop it. Yes, release the past. Come on. Hallelujah. Kaya hindi ka makasulong-sulong. Yan ang sinabi, forgetting what is behind. Imagine niyo si Paul kung may Roma na taong dapat biktima nito. Di ba si Paul, dating Christian killer, murderer? Sabi siguro, wala akong karapatan ng Lord kasi maraming... Yung unang martir na mananampalatay si Stephen, ako ang nagpapatay doon. Nagmumulto sigurado sa iyo, si Stephen, nakikita ko, natutulog ako. Weird. Hangal. Amen. No, stop it! Yung mga hurts, yung mga failures mo. Kasi talaga, Pastor, mahina talaga ang loob ko kasi ang dami kong karanasan noon talagang binibigo ako. What? Hindi na yung pinag-uusapan sa buhay mo ngayon kay Lord. Past is past. Amen. Amen. Hallelujah. Yan ang ibig sabihin ng releasing the past. Madalas ninyong narinig yan. Move on na niya, move on. Ang ibig sabihin ng move on, you release the past. Forget the past.
Hindi naman natin sinasabi dito kalimutan mo na wala ka ng memory. Hindi. Ibig sabihin, wala ng impluensya sa iyo yung mga karanasan na yun na minsan yan ang pumipigil sa atin para maka-go for more. Amen? That is the simple principle. Yan ang, you cannot be determined kung maraming sabit-sabit. May naalala na naman ako. Mga imo-imo. Amen? Ako po emotional ako. Pero sa totoo lang, pagdating kay pastoral lang talaga ako. In love talaga. Oo. Bakit nakasingit yun? Dapat pa, kitang-kita ko kasi asawa. Okay, amen? Release the past, di ba? Yan ang sekreto ni Paul. Amen, hallelujah. Kaya walang nakaka-disturb sa mga iniisip ni Paul. Walang nakakahadlang sa mga revelation ni Jesus sa kanya. Amen, hallelujah. Para kay Paul, ito na ang ginagawa ni Lord sa akin. Tapos na ang nakalipas. Tapos na ang mga pinagagawa kong kalokohan. Iba na ako. I am a new person in the Lord. I am entitled to receive more from Him. I am entitled to receive more revelation from God. That's why magugol ka kay Paul sa mga writing niyan. Dami nating nakikita at nababasa mga katotohanan patungkol sa mga ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Amen? Hallelujah. And another thing, reach for the future. Ang ibig sabihin, restraining toward what is ahead. Anong ibig sabihin nito mga kapatid? More families coming to Christ ang nakikita mo. Yung pamilya mo, kung hindi paligtas ang buong pamilya mo, yan ang dapat titignan mo na ngayon. Huwag na yung mga nakaraan na nakakapagpigil sa'yo, kundi ang titignan mo. Ano bang mga hindi mo pa nagagawa? Yung nanay mo ba nakakilala na sa Lord? Yung tatay mo nakakilala na ba sa Lord? Yung kapatid mo nakakilala ba na sa Lord? Yung tita-tito mo nakakilala na ba sa Lord? Yung madalas mo kausap, siniran mo na ba siya kay Lord? Amen? O lang, tuntua pa kayo nag-uusap, pero unbeliever pa ang kausap mo. Hindi mo lang nahuli, ha? Kung nakakilala na, kung alam niya ang kaligtasan. Amen? Di ba? I can go for more. Diba? Sabi niyo, ang haba ng hininga ko, I can go for more. It is for the Lord. More young people answering the call to ministry. Nakikita ko, kaya nga nababanggit ko mga truth na to. Nakikita ko, tingnan niyo, ang dami ko ngayon na estudyante sa preaching clinic ng mga youth. Amen. More compassion flowing into our city. Diba? Abutin natin sila, more prayer that shakes heaven. Sabi ko nga sa inyo, ayan ang mga more na dapat doon tayo naka-stress forward. What is ahead? Straining toward what is ahead. Pray pa more. Evangelize pa more. TikTok pa more. For the Lord. Diba? Hindi yung mga TikTok na kung ano-anong mga... Amen. Facebook pa more. For the Lord. Diba? Diba, so sakyan natin ang mga training na ito, pero raising, lifting the name of Jesus, telling them about salvation. Araw-arawin yung i-TikTok na pupunta ka sa impyerno kung hindi ka nakakilala kayo. Ewan ko na kung marami yung pupunta sa Panginoon pag tiniktok mo yan. Kung ganito ang mangyayari, halimbawa mag-TikTok ka, nagkaroon tuloy ko ng idea. Kunyari, ito ang itsura mo ngayon. Pag hindi ka nakakilala, so gutay mo, tapos may gamin mong pangit ang sarili mo. Ganito ang isang taong wala kay Lord. Di ba TikTok din yun? Think for more. Just to relay a message. To call people to come to God. Amen? More of Jesus in us and through us. Yan ang tinutukoy dito ni Paul. Is training toward what is ahead. That is my mission. That is my passion. Hallelujah! Yan ang kanyang sekreto. Kaya determinado talaga si Paul. That's why he can really go for more. Amen? Hallelujah! Hindi napipigilan si Pablo. Sabi ko nga sa inyo, what an inspiration that we have from the life of Paul. Amen? Hallelujah! Do you want me to go for more? Yes, I will go for more. Go for more involves holy direction. Amen? Last verse po natin, I press on toward the goal. Sabi natin, goal. Yun, pag sinabing goal, finish line. To win the prize. Ang maganda dito sa Lord, ang sarap mag-ambition kay Lord. Sa totoo lang, mga kapatid. Kasi matindi si Lord mag-reward. Di nyo alam, baka di nyo alam. Maging tapat ka kay Lord, tindi ng blessing. Maging mula ngayon, pilitin mo, sikapin mo na hindi na gumawa ng kasalanan sa harapan ng Panginoon. At sa kapwa mo. Tignan mo ang reward mo. Hindi pa sa langit ang pinag-uusapan. You are going to be rewarded while on earth.
kapayapaan, tagumpay, direksyon, inspirasyon. Amen? Ganyan po ang ginagawa ng Panginoon. Kaya hindi po pwedeng, pag si Lord may mga sinasabi sa atin na gawin mo ito anak, sundan mo ito anak, ito ang gawin mo, tandaan nyo mabuti mga kapatid, kasi mismo pag ginawa mo yan, may kaukulang gantimpala, consequence na maganda sa buhay natin. Kaya tandaan nyo mabuti, ganyan po kung paano tumingin si Paul. No? Kaya ang direction niya talaga, para magawa pa ng marami, ay nandoon sa katotohanan, ang Diyos na ito ay mayroong nakahanda ng reward sa Kanya. No? Ganyan ang tinitignan ni Paul. Remember, pinag-usapan natin, may 5 crowns sa atin pagdating ni Jesus. After na i-rapture tayo, harap tayo sa Bema Judgment. Diba, sino naalala ang teaching na yan? Pag ni-rapture tayo, mayroong kaukulang pagsusulit sa mga ginawa natin sa Lord while on earth. Hindi na yun patungkol sa kung pupunta ka sa impyerno o hindi. Ang titignan ni Lord John, ano ba ang mga ginawa mong more habang hindi ka pa nirarapture. Amen? At siyempre, maliwanag na less ang ginawa mo pag wala kang reward. More indicates more reward. Amen? God is a God of reward. Sabihin natin, God of reward. Amen. Hallelujah. Yan ang sabi dito ni Paul sa atin, God has called me heavenward in Christ Jesus. Ang ibig sabihin sa atin ni Paul dito, hindi matatapos sa paghahangad niya, makagawa pa ng marami ng pinagagawa si Lord sa buhay niya, hanggat hindi bumabalik si Lord kasi ang hangganan alam niya. Ito na yung sinasabi niya, naranasan niya na minsan dalhin siya ng Lord sa heaven. Kaya nga si Pablo nakapag-declare, to live is Christ and to die is gain. Walang pagkakaiba. In fact, I choose, gugustuhin ko pa nga kay Lord na. Hallelujah! Pero hindi pa, teka muna. Wala pa nga hindi pa nga nakakilala yung mga mahal mo sa buhay. Hindi pa nga naabot mo yung mga friends mo sa Facebook. Di ba? Ang dami pa. Amen? Hallelujah! Kaya mga kapatid, palawakin natin ang ating tingin. Maghangad tayo kay Lord. Tandaan nyo mabuti ang pangarap ng Panginoon, maging instrumento ka sa mga taong wala pa sa kanyang piling. Wala pa sa kanyang kaharian. Amen? You will be an instrument for them. Hello! Hallelujah! Kaya tandaan po natin mabuti sa ating pong pinag-usapan, go for more by pressing on toward the prize. Yung prize pong ito actually, mga kapatid, na nag-inspire sa atin. Na alam natin kahit mahirap ang ginagawa at mga along the way sa ating paghahangad na magkapaglingkod sa Lord at magawa ang lahat ng kanyang pinagagawa sa atin, hindi naman talaga madali, pero pag tinignan po natin, it is worth the challenge, it is worth the sacrifices kasi pagdating ng araw. Di ba sinabi rin ng salita ng Diyos, huwag kayong magsawang gumawa ng mabuti sapagkat sa takdang panahon mag-aani kayo. Amen. Hallelujah. Lahat ng pinagagawa ni Lord sa atin yan, mga kapatid, tandaan niyo, mabuti yan. Amen. Para sa kabutihan mo yan, higit sa lahat at kabutihan ng mga taong gagamitin ka ni Lord. That's all. Yan po ang katotohanan. Kaya dito po sa point na pinag-uusapan natin ito, tandaan natin mabuti, no? Yung tinutukoy po dito, it is the full realization ng heavenward na sinasabi rito sa atin, sa ating scripture. Yung realization of everything Christ sees for us, no? Perfect conformity to His image. Pagdating ng araw na yon, di ba, alam natin, i-rapture tayo, magkakaroon tayo ng body, glorification, the joy of hearing, well done. Di ba, may mga parable si Lord patungkol sa faithful servant na pagdating ng araw, well done. Well done, Gina. Hallelujah. Well done. Amen. Hallelujah. Yan po ang hinihintay natin pagdating ng araw, the reward of souls won, and best of all, deeper, sweeter, unbroken fellowship with Jesus Himself forever. Yan po yung heavenward na prize ng ating paghahangad na go for more. Kaya ma-inspire ka. Hindi mo alintanahin. Amen. Yung mga hirap. Amen. Alam ko po dito sa atin, dito sa di ba kahit minsan, dahil nagtatrabaho ka, tapos naglilingkod ka sa Lord, minsan mahina ang iyong katawan na, pero hindi ka titigil, lalaban ka. Katulad nga ngayon, di ba? Amen? O, ngayon, may mga kapunsyo na, pero glory to God, dinireview ko na rin yan, di na ako talaga, hallelujah. O, sabay hipo sa ilong, pero sa totoo lang, iba talaga, inuutosan ko, hindi ako tumitigil pa rin. No, amen. Sa biyaya ng Panginoon, ibang epekto sa akin ngayon itong kapon na ito kasi inuutusan ko na siya ngayon. Nung last year, di ko pa nangyayari ginagawa yan. You know.
Bagamat parang natitempt ako minsan na uminom ng mayroong mga anti-allergy, di ba? Pero hindi, mayroon akong gamot. Word of God. Di ba? Habang tumutulo nga ang sipon ko, lalo ako nagre-rebuke. O, nawawala. Amen. Glory to God. So kaya nga, tandaan nyo mga kapatid, we need to go for more. Amen? Yan ang tinutukoy sa atin dito. Kasi yan po, we are inspired to see kung ano ang kaukulang gantimpala. Naalala natin, our citizenship is in heaven. Heavenward po talaga ang ating goal. Kaya nga, while on earth, we'll do the best of what we can do for the glory of Jesus. Amen? Hallelujah. Yan po ang inspiration sa atin ng Lord this year sa ating anniversary. Yan po, go for more. Kaya tandaan nyo mabuti, ito ang dideclare natin sa ating araw ng anniversary today. Here's our anniversary declaration. We thank God for every mile we have already run, but today we say together. So tumayo kayong lahat para i-declare natin ito. Patapos kung basahin ito, isa-isa natin i-declare, sabay-sabay kayo with all your litid. I-declare natin ito today. Nababasa nyo ba lahat yan? The race is not over. We go for more. Number 1, mga kapatid, more of Christ in our personal lives. Sabi natin, walang kapasyon-pasyon. More of Christ in personal lives. Gawin natin pong talagang deklarasyon. Yan ba ang deklarasyon ninyo? Remember, there is power in the Word. Amen? More of Christ in our personal lives. More of Christ in our personal lives. More of Christ in our families. More of Christ in our families. More of Christ in our church. More of Christ in our church. More of Christ in our city. More of Christ in our city. More of Christ in Japan and the Philippines. More of Christ in Japan and the Philippines. And more of Christ in the world. Hallelujah. Christ in the world. Amen. Hallelujah. Teka muna, hindi pa tapos. Hindi pa tapos. At dahil, because there is more of Christ, di ba? More of Christ. Yes, that is what we declare, what we are declaring, more of Christ sa mga buhay natin so that we can do more. Amen? Because there is more of Christ, there will be more souls to be won. Amen? More grace to be experienced. Pahina ng pahina yung passion, ha? More disciples to be raised. More disciples to be raised. More healings and miracles to be manifested. More healings and miracles to be manifested. More generosity to be expressed. More generosity to be expressed. And more love and unity to be demonstrated. More love and unity to be demonstrated. Yes, if you have more of Christ, that is what we are going to have in our experience this year with our Lord. Congratulations, people. Today, we give back all the glory to the Lord. Happy 13th anniversary. Hallelujah. Ora bababahanda. Let me close it by prayer. Father in heaven, thank you, God, for your word to us this year. Yes, Lord, we are looking forward to see more of what you are going to do in our lives. And truly, Lord God, tiyak po kami dahil ikaw ang Diyos na walang limitasyon. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Ikaw ang Diyos na nagagawang lahat ng bagay. Sa iyo kami aasa, Panginoon. Sa iyo kami magtitiwala. Sa iyo kami makikinig. Sa iyo kami sasandig, Panginoon, sa taon na ito. Dahil alam namin, nag-aalam ang aming mga puso, nagliliyab ngayon, na magawa ang higit pang pinagagawa mo sa amin. Lord, alam ko po mayroon ka ng mga pinapakita sa amin ng mga bagay na gusto mong gawin sa amin sa taon na ito. Ngayon, Panginoon, higit pa namin ito, Panginoon, na isa sa katuparan this year because ito ang salita mo sa amin. We're going to achieve more for your glory in the mighty name of Jesus. Lord, hallelujah. More miracles, more healings, oh God. Thank you so much. More authority na exercise ng believers. Hallelujah. In the name of Jesus we pray. Amen and amen. Hallelujah. God bless you.